Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. Naka-receive ka na ba ng BPI debit card renewal notification sa inyong mga email? In this video ay pag-uusapan natin kung paano nga ba yung proseso ng pagre-renew ng ating mga BPI debit card, including kung gaano nga ba katagal bago makuha ang ating mga debit card, meron nga bang dapat dalhin o ano yung mga requirements sa pagpaparenew, and lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa BPI debit card renewal. So lahat ng ito ay ating pag-uusapan, and if you are ready, let's begin. Last 2018 nang ilabas ni BPI ang pinakakauna-unahang batch nila ng BPI DMV debit card na kung saan ay nireplace nito yung old design nila ng kanilang BPI debit card, which is the EPS, na kung saan ito pa yung mga card na may account number sa likod. And at the same time, naka-emboss pa po yung mga numbers and letters doon sa harap ng card na ito. 8 years after, ito na rin yung pinakakauna-unahang batch na kung saan ay kailangan na nating i-renew ang ating mga BPI EMV Mastercard. Ngayon, syempre, since ito yung pinakakauna-unahang batch, nagtatanong ang marami kung paano nga ba natin i-renew ang ating mga BPI debit card. Actually, last 2025 pa, mga bare months, October, ay may mga nag-i-inquire na tungkol sa pagre-renew ng kanilang mga BPI debit card. Naka-receive kasi sila ng email notification galing kay BPI na kung saan ay pwede na daw po silang makapag-renew ng kanilang mga debit card. Paano nga ba malalaman kung pwede na tayo makapag-renew ng ating mga debit card? So, katulad ng sinabi ko kanina, aside sa email notification na nare-receive natin, ay makikita rin po natin sa ating mga debit card kung kailan po yung expiration date ng ating mga debit card. So kung mapapansin nyo, may mga expiration po tayo. Meron doon na February 2026, March 2026. Ano-ano yung mga methods to renew our BPI debit card? So una sa lahat ay through branch visit. So, any BPI branch naman ay nagkikater po ng renewal process. So, regardless kung yun ang yung branch of account or inter-branch ka, ay pwedeng-pwede po tayo magpa-renew. Pangalawa, pwede po tayong magpa-renew through customer service hotline. So, kailangan mo lang tawagan yung hotline natin, which is the 88-9-10,000. And lastly, ay pwedeng-pwede po tayong mag-request ng ating renewal card sa ating BPI online banking or ating BPI app. Ano nga ba yung process ng renewal ng ating BPI debit card? So, una, kung through branch visit, ay kailangan mo lang pumunta sa any BPI branch. So, kailangan ay dala po natin ang ating mga valid IDs. So, kapag primary na yung hawak natin, ay pwedeng-pwede na po ang isa. Pero kung secondary IDs po yung dala natin, at least 2 dapat. So, if ever, kunwari, marami ang nagtatanong, meron po akong national ID, pero wala po akong hard copy or wala ko yung physical ID. Pwedeng-pwede po natin gamitin ang ating mga national ID na nada-download sa ating eGov app. Make sure lang na i-present po natin ito, ay kailangan natin lang ibigay ito sa teller. So, pag naibigay na natin sa teller and nabanggitan natin na for renewal ang ating mga debit card, so kailangan natin i-present yung debit card mismo and your valid ID. Bibigyan po nila kayo ng customer information sheet. So, kailangan nyo po kasing mag-update. Kaya huwag kayong magtataka if ever nabigyan kayo ng form ng katulad nung nag-open kayo ng account. Kasi it is intended for updating lang naman. Mandatory po kasi talaga na every 2 years ay tayo ay mag-update kay bangko regardless kung meron po tayong information na napalitan or what. Pero this time, since 8 years na rin naman ang nakalipas, ay ito ay pagkakataon na rin para makapag-update tayo ng records and at the same time ng signature natin. Kasi hindi naman all the time ay pare-pareho pa rin yung mga signature natin. So, next one is BPI application. So, pwede tayo mag-request ng debit card doon sa ating BPI app.
Pero paano nga ba? Kailangan natin mag-login and then punta tayo sa My Select More. Doon sa Select More ay makikita po natin yung card replacement. Then, after card replacement, ay pupunta po tayo sa debit card replacement. Once na maselect na natin yung replace nating debit card, and then kailangan nyo mag-dominate ng branch kung saan po natin ipapadala ang ating mga BPI debit card. So, wala po tayong delivery sa mismong bahay. Dapat po ay ipapadala pa rin sa ating mga BPI branches. And then, kailangan po ng OTP once na maselect na natin yung branch. After nun, 2 to 3 banking days, ay pwede na po tayong mag-visit doon sa branch na sinelect natin para makuha ang ating mga BPI debit card. So, once po na pumunta tayo doon sa BPI branch, kailangan pa rin po natin na mag-update ng records natin. At the same time, ipapresent nyo pa rin po yung valid ID nyo. Next is through contact center. Ang process naman pag kay contact center, syempre pagtawag natin kay hotline, sasabihin lang natin na for card replacement kayo dahil i-renew na po yung card. And then may mga verification lang muna si contact center. Once na after ng call ay i-advise po kayo kung gaano katagal bago makuha yung card replacement nyo for renewal. After nun, pwede na po kayo mag-visit sa inyong mga branches kung saan nyo po pipick upin yung card na yon. And pagpunta pa rin natin doon, syempre, same process, kailangan pa rin natin mag-update and kailangan pa rin natin i-present ang ating mga valid ID. Meron nga bang fee kapag tayo ay nag-renew ng ating mga BPI debit card? So, 6 months before and after ng inyong card expiration date, makukonsider as renewal pa ito. So, wala po tayong charge para doon sa ating renewal. Pero, kapag tayo ay lumagpas na sa 6 months na yon, ay hindi na po siya makukonsider as renewal. Replacement na siya, pero may charge na po itong 200 pesos for the replacement. So, 6 months before po ng inyong expiration date ay pwede na po kayo mag-visit ng branch kasi usually naman doon na rin nagpapadala si BPI ng mga email notification para pwede po kayong ahead of time makabago pa renew. Magagamit pa po ba yung old debit card na ni-replace natin kapag na-receive na po yung ating mga BPI debit card na na-renew? The answer is no. Once na ma-renew na natin ang ating mga debit card, ay deactivated na po automatic ang ating mga old debit card. So, hindi na natin siya magagamit. Kapag tayo kasi ay nag-renew ng ating mga BPI debit card, ay iba na po yung magiging card number, CVV, and expiration date ng ating mga debit card. So, kung meron po tayong monthly subscription dahil ginapit natin yung BPI debit card natin, so kailangan nyo pong i-update itong mga card details nyo dahil bago na nga po siya. Ito, marami nagtatanong, what if wala po yung client and kailangan nang i-renew yung debit card niya kasi expired na. For example, nasa abroad yung kliyente, pwede po bang via representative ang renewal process natin? The answer is yes. Pwede po tayong magpa-renew via representative. Pero, limited lang po kasi yung situation na kung saan ay ina-allow po ang ating via representative. For example, yun nga katulad ng sinabi ko, kung ang client ay nasa abroad, pwede po yun. Next po is yung mga client, pero nandito sila sa Pilipinas, pero unable to visit the branch physically. For example, bedridden na po si client, or meron po siyang sakit, talagang hindi po possible sa kanya na makapag-visit ng branch. Valid reason po yun. Is yung mga SS pensioners natin na nasa abroad na, doon na po sila nakatira. Pwede rin yun via representative. Pero may mga hinihingi pong requirements si BPI para tayo po ay makapag-proceed sa renewal via representative. So ano nga po ba yung kailangan pag tayo ay
magpaparenew ng via representative. So, una ay kailangan po natin pumunta sa any BPI branch para manghingi ng letter of authorization. Meron po kasing sariling format si BPI para doon sa letter of authorization na sinasabi ko. So, kailangan po din ng photocopy ng ID ni client and the representative kung sino po yung magpipick up nung kanilang BPI debit card renewal. Pangatlo, ay kailangan po yung proof of work or proof of residency na kung saan ay nasa abroad nga po si client. Pang-apat is kailangan po natin ng mga updated na documents like customer information sheet, signature card. So, pwede po tayong manghingi sa branch tapos ipadala po natin abroad para ma-fill outan po ng client. And then, kailangan din po natin ng notarized na release form. So, may hihingiin din natin kay BPI yon. So, kailangan nakanotaryo po siya kasi ilalagay po yun sa file. And then, once po na makompleto po natin lahat ng mga requirements, ay ipapasa po natin ito sa BPI. And then, si branch naman ay i-cater po ito for verification muna. Then, sasabihin naman po nila kung ano pa yung kailangan nyo pong gawin or any instruction. Kaya advise po kayo kung kailan nyo po makukuha yung BPI debit card renewal po ninyo. So, paano naman po yung isa kong example kanina? Na nandito naman po sa Pilipinas si client pero unable to visit the branch physically. So, kanina may mga nabinggit na akong requirements. Lahat yon and then may additional pa, which is the doctor certification. So, doon sa doctor certification natin, naka-indicate po doon na unable to visit nga yung client sa branch and physically disabled siya. Iba naman po yung requirements if ever na SSS pensioner po yung nasa abroad. So, kapag ka SSS pensioner po, yung account nila kay BPI, ay nire-require po natin na may kasama pa pong AKOP form. So, medyo marami po talagang requirements kapag ka dito kasi nga via representative siya. Pero protektahan lang ni BPI yung mga client natin para safe po yung kanilang mga debit card and actually yung mga account po nila. Kailangan nyo na lang din po muna i-coordinate ito doon sa BPI branch kung saan kayo magpaparenew para po mas malinaw po yung instructions. Kung mapapansin ninyo ay bago na rin talaga yung design ng ating BPI debit card na kung saan ay in-implement siya this year. Kung mapapansin nyo, ito na po yung bagong design natin. Parang sobrang malinis siya tignan unlike yung before na design. At the same time, yung mga information po niya ay nasa likod na, including the number, debit card number, the CVV, and kung saan kayo magsisignature. Papansin nyo, may part po siya na hindi pantay dito. Ito yung na-add doon sa design ng ating debit card. Para if in case po, doon sa mga client po natin na medyo malabo na yung mata, ay kakapain lang po nila para alam po nila kung paano ipapasok yung card doon sa ating machine. Gaano po ba katagal bago ma-expire na naman yung bago nating BPI debit card? So, katulad ng sinabi ko before, 8 years po yung ating expiration na naman ng ating mga BPI debit card. So, 8 years pa po ulit kayo bago mag-renewal. Paano ko po i-activate yung renewed card ko po? So, doon sa ating BPI branch ay may mga machine naman po. Kailangan nyo po kasing i-change PIN within 10 banking days ang ating mga BPI debit card na mga na-renew. Dahil once na hindi po tayo nakapag-change PIN after 10 banking days, ay kailangan na naman natin mag-visit ang branch para to reactivate yung expired PIN natin. So, kailangan natin mag-change PIN. Pupunta lang tayo sa machine. Ipapasok po natin ang ating mga debit card doon sa machine. And then, i-encode po natin yung PIN or yung temporary PIN na nakalagay doon sa mga PIN mailer natin. Yun yung mga nasa papel na mahaba na kung saan ay may temporary 6-digit PIN doon. And then, is-select po nyo yung PIN services. Once na ma-select, ay kailangan po natin change PIN. And then sa change PIN ay ino-nominate nyo na po yung gusto nyo pong PIN number, which is the 6 digits. So, twice nyo pong gagawin yon.
After nun ay pag successful na po ang ating mga change PIN, ay activated na po ang ating mga debit card. What if 1 year pa lang bago ng mismong expiration ko ay magpapalit na ako kasi mari pupunta ako ng abroad, then magmamigrate na ako doon. The answer is, possible naman po na tayo ay magpa-renew na ng mas maaga. Yun nga lang, may charge na po itong 200 pesos kasi hindi po siya considered as renewal. So, considered siya client-initiated na replacement. Kailangan ko po bang isurrender yung old debit card ko kapag ako ay magpapa-renew ng aking debit card? The answer is no po. So, once na tayo ay magpaparenew, ay no need na isurrender ang inyong mga debit card. Bali sa inyo na po yan and kayo na po yung bahalang mag-dispose ng inyong mga debit card. Magpapalit po ba yung account number once na ni-replace po yung debit card? The answer is no. Kung ano po yung account number po ninyo, ay yun pa rin po yung account number ninyo. So, ang mapapalitan lang po talaga is yung inyong mga debit card. Kasi ang debit card ay consider as your access card lang. Pero yung account number itself or yung account nyo mismo ay hindi po mapapalitan or mare-replace. Ulit-ulit naman pong paalala ni BPI na hindi po tumatawag mismo si BPI para inform kay client na for renewal na ang kanyang card, then manghihingi ng OTP, manghihingi ng mga kung ano-anong information like CVV, account number, expiration, or one-time PIN. So, etong mga to is kapag may mga na-receive kayo ay mga scam calls lamang and mga fraud lamang. Never po tayo magpapa-fall sa mga ganong klaseng sitwasyon na kung saan ay masyadong tinitake advantage nitong mga scammers na to para makakuha ng information sa atin. And never nyo rin pong isusurrender ang inyong mga debit card kung kanino na kung saan ay may kapalit pa po na iba. So, I hope na na-explain ko mabuti sa inyo yung process ng renewal ng ating mga BPI debit card. If meron pa ako nakaligtaan na sagutin na tanong, I feel free to comment down below and itatry nating sagutin yan. So again, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog, guys. Bye-bye!